Hi guys, mga kanegosyo, kasenso ka-familia, mga kagoti, mga ka-farmilya, magandang araw. Actually, gabi nga ngayon. Sobrang hot ng ating pag-uusapan ninyo. Napaka-trending na trending. Isipin nyo naman, pinag-isipan ko lang, nakita ko lang itong picture na ito. Sinave ko, inedit ko, pinalitan ko yung original, and then nag-trending. Imagine nyo guys, ngayon, as of now, napaka-hot pa rin. 5,000 ba? Or sorry, 4,500 plus reactions. And then merong 589 comments and 545 shares. Isipin nyo nga naman talaga, napaka-hot na hot. So, kulang tayo, chill lang tayo. Alam nyo, gusto kong mag-share ng mga pictures, positivity. Gusto kong mag-share ng inspirational na mga pictures or motivational na mga quotes para maka-inspire, para maka-boost ng confidence ng mga tao. Pero itong lately yung ipinost natin na tungkol sa 50K salary per month pero sobrang stress sa trabaho. And then sa kabila naman merong isa na naka-smile, na nakalagay yung 50K ang benta sa isang kambing, masaya pa. So, ito ay naging trending, napakarami nag-shares, napakarami nag-PPM, may mga tumatawag. So, alam nyo agad yan. Siguro, may mga tao talaga, hindi ko naman kayo sinisisi na nakita nyo yung picture, mas nakapag-focus kayo sa kambing. Mas naisip nyo, ang mahal naman ng kambing, 50,000. Ang mahal, anong kambing yan? Natain ng ginto. Ano yan? Mas mahal pa sa baka. Ano yan? Pag nung inabot ang pera na 50,000 ay nagising. Ano yan? 50K daw, 15 kambing. Sa amin nga, 3,000 lamang. So, napakaraming mga comments. So, siguro dun sa nag-react na 5,400, baka iisandaan doon yung kakampi natin. Sorry ha, doon sa mga 5,000, no. Walang, hindi tayo nakipag-away. Friendly, it's a friendly conversation. Okay lang. Parang may paliwanag lang natin. Ano? So, natutuwa ako, guys, sa mga kakambing ko, ha? Sa mga kagote. Joke lang nakakampi. Ano? Lahat naman tayo magkakakampi. Joke lang yan. Ngayon ako natutuwa dahil nakuha natin yung atensyon ng 5,400 and counting, na mostly talaga sa kanila, 95% hindi nila alam na may kambing na ganoong kamahal. Sabihin naman, oh, inuulit na naman yung 50,000. No, guys, kulang tayo, chill lang tayo. Sabi ko nga, guys, I'm warning you, sa page natin, kinakailangan healthy comments lang, healthy conversations, walang harsh words. No, hindi natin pinopromote yan. Sa atin, we share positivity, care, love, nag-share tayo ng mga blessings, nag-share tayo ng ideas, nagtutulungan tayo, pero ayaw natin ng mga harsh words, yung mga ibang salita. No, hindi natin yan ito-tolerate, okay? Sorry, I'm warning you, sana walang gano'n, okay? So, may mga binabasa tayo, napakarami, pero you are entitled to your own opinions. Kami rin naman ganoon din. Ito nga yung page ito, hindi naman tayo mag-create ng pages ito para mag-away, magyabang, mag-scam sa mga kakakilala sa akin. Kayo yung tunay na patunay. So, ituloy lang natin. So, mas nag-focus kayo kasi sa kambing. Sorry, pero alam nyo ba, bilang isang influencer, isang blogger, isang entrepreneur, isang social entrepreneur, isang negosyante, dito sa ating YouTube na Negosyo Philippines, and then of course sa ating page sa Papa Rabbit Tree, may Negosyo Philippines din tayo page. Nag-e-educate tayo, nag-i-inspire tayo, tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng ideas. Yung ipinost ko tungkol sa 50,000 na sweldo na hindi masaya, stress din, pinaltan nga natin. Guys, ito yung original. Yan, nakita nyo guys na ang talagang tunay niyan is 80,000 salary pero masaya. So, ibalik natin doon sa gusto kong i-reach out sa inyo, sa gusto kong iparating sa inyo. Guys,
itong video ito or itong ipinost kong ito, for fun, chill lang, parang at least good vibes, pero in a wrong way natin na parang tinanggap. Pero okay lang naman yun. Okay lang yun. Pero alam niyo ba guys, may mga bagay kaya ako ipinost to. Unang-una, it's between employee, pagiging empleyado, at pagiging negosyante. So, may kukumpara natin yung dalawa. Pwedeng sabihin natin na, yung 50,000 yun na salary sa isang buwan, pwede mo lang kitain sa negosyo. Hindi lang kambing, maaaring baboy, maaaring farming, or iba pang negosyo. Kahit anong negosyo na pwede mong kumita ka ng 50,000 pesos in 1 day or in 1 hour. Or pwede rin nga talaga naman sa kambing, which is true naman. Kami nga nagbenta ng kambing 100,000 dalawa. Ako nga, bumili ako ng kambing. Ay, may utang pa tayo kay Sir Moises ng Kalatagan. 50K pa lang yun ipadala natin. Almost 200,000 yun sa apat na kambing. Thank you very much, Sir Moises. Napakaganda. Sir Moises. So, ituloy natin. So, gusto kong ikumpara nyo yung pagiging negosyante, pagiging empleyado, at pagiging negosyante. Padalwa. It's between money and happiness. So, ano ba ang gusto mo? Malaki ang sweldo pero hindi ka naman masaya. Medyo maliit yung sweldo pero masaya ka. So, yun yung gusto kong i-reach out sa inyo. Gusto kong iparating. And then, of course, doing something na nakakapag-stress sa inyo or gagawa ka ng bagay na nagpapasaya sa iyo na passion mo. So, gano'ng kahirap magtrabaho kahit paano laki ng sweldo mo pero hindi ka naman masaya. Stress ka. Then, meron mang isang bagay na ginagawa mo na ito yung passion mo. It doesn't matter if maliit yung pera na nare-receive mo, pero as long as nandun yung passion. And then, ang pinaka-important na gusto kong iparating sa inyo, yung mindset ng ordinary people at mindset ng mga negosyante or business-minded people. Again, ordinary people and business-minded people. Yung mindset talaga magkaiba. Alam nyo, ang mga negosyante, maraming nakikita sa isang bagay na hindi nakikita ng mga ordinary na tao. Katulad nga nito, may iba akong gustong iparating, pero na-misinterpret. But kung talagang gusto niyo yung kambing, di magpapakita ako sa inyo ng sample. Kasi sabi nga, ang dami nag-comment, mahal, anong klaseng kambing yan? Honestly nga, ako rin naman po gano'n. Honestly, okay, i-admit ko na before, nagulat ako. Pero, sabi ko, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Nag-iipon ako, nagsusumikap ako, nagtatrabaho ako para makabili ng kambing. So, yun yung gusto kong iparating sa inyo. Sa mga nagko-comment po na, hindi namin kaya yan, hindi kami mayaman. Native lang kaya namin. Lahat ay pwede. Lahat ng bagay na pwedeng mapili ni Pedro, kaya rin mabili ni Juan. Yun ay kung magsusumikap tayo at kung maniniwala tayo sa sarili. So ako po, yung may mga nagsasabi na mahirap lang kami or blah blah blah. No, hindi namin kasalanan yan. Ibig sabihin, wala naman kami sinasabi. Kaya rin yan. The best example is saludo ako sa mga kilala nating mga nagkakambing sa Kalatagan, Nasugbo, Tuwi, Lian, Balayan, okay? So, alam nyo guys, kung magsusumikap tayo, walang hindi natin pwedeng makamit at mabili. Lahat ay pwede. So, doon sa nagsasabi na mahal, okay lang, dahil hindi naman yung nga masabi ko lang, pero kung ako sa inyo, kung may mga bagay na hindi kayo sumasang-ayon, mag-search kayo sa page, mag-search kayo sa Google, at siyempre sa YouTube. Ngayon, may papakita ko sa inyo para at least naman magka-idea kayo na pwede nyo panoodin. At least, swerte itong mga vlogger na ito. Guys, ano lang po. Okay, guys. Pag nag-search ka sa YouTube, search mo na lang price of full blood in the Philippines. Meron ditong isang lalabas na magkano full blood bower ng Anglo-Nobian. Nakikita nyo dyan, 3 months, 35,000, 6 months, 30,000. Guys, yan ay Anglo-Nobian. So, understood naman, mas mahal talaga yung bower. Lipat tayo, 1.
Yan. Kung makikita nyo, worth 105,000. Yan, sorry. Worth 105,000, 5 months old, full blood. Yan, sa bumili ako ng kambing, John Riot. Salamat at isa ka sa katulong natin. Guys, yun yung sinasabi ko na kung may mga bagay naman tayo na halimbawa hindi natin alam, para sa akin, be open-minded. You know? So mga katulad namin, binibigyan namin kayo ng opportunity kasi doon sa ibang nagko-comment ng sobrang mahal yung gano'n, yung talagang against sila, mas marami naman doon talaga walang kambing. So doon sa mga may kambing, guys, hindi naman po siguro masama magpayo kung may opportunity na yung kambing ninyo na alagaan nyo ng 1 year bago nyo mapaabot ng 40 months, kung kaya nyo gawin in 5 to 6 months, so bakit ninyo hindi gagawin? So maging open-minded tayo. Alam nyo, sa negosyo, yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa Thailand, pag sinabi nating farmer, mayayaman yung farmer. Big time talaga, magandang bahay, magandang sasakyan. Ang mga equipment nilang ginagamit sa pagsasaka ay napaganda. Pero palaging pag sinabi dito sa Pilipinas, mga farmer, yun nga, sabihin, maliit ang kita, hirap, baon sa utang, ganun-ganon, nagmamakaawa halos sa mga buyer. Baguhin natin ang mindset natin. Baka kaya hindi tayo ma-asenso kasi laging sarado yung utak natin. Kung ano na lang yung ating nakita, yun na lang. Guys, hindi naman masamang sumubok. Sabi nga nila, hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Alam nyo, guys, ako, it's a challenge. Alam nyo yung ginagawa nyo, yung maraming nagko-comment ng ganyan-ganyan. Napakalaking challenge ito sa akin. Guys, give me, let's say 1 year. After 1 year, ipapakita ko sa inyo yung farm ko. Doon sa mga nag-comment ngayon na napakarami doon sa reaction. After 1 year, bisitahin niyo yung farm ko. Or let's say 6 months to, just give me 6 months to 1 year, i-invite ko kayo sa farm namin, okay? Ako po ay open sa lahat. I want to be friends sa lahat. Hindi ako nakikipagtalo. Hindi ako napakagaling sa pag-aalaga ng kambing. Napakaraming magagaling. Pero I'm a businessman. Negosyante ako. Hindi man ako ganun kagaling ng pag-aalaga, pero business side, marunong ako, alam ko. So gusto ko na doon sa mga kapwa ko kambing, ipakita natin, okay? Magkaisa tayo, palakihin natin yung industriya ng kambing sa Pilipinas. Gusto kong bigyan kayo ng example. Marami na akong pinatunayan na bagay na walang naniniwala or konti-konti lang naniniwala or even siguro kahit pamilya ko talaga, yung wife ko, yung daughter ko, parang sila mismo ay parang hindi nila iniisip na kaya kong mapagtagumpayan. Or kung hindi man sila, may mga ibang time naman na sila naman siyempre nandyan. Pero merong iba na yung ibang tao, kahit siguro kamag-anak, kaibigan. One example is, nung mag-start ako ng YouTube ko, yung Negosyo Philippines, nag-start ako mag-vlog, wala namang nanonood. Alam niyo, kahit nga kaibigan ko, kahit siguro mga kamag-anak, friend, baka hindi nanonood ng YouTube ko. So, meron pang nagmalit sa akin dati. Kasi sabi ko, baka gusto nyong ipa-vlog sa akin yung business nyo. Pero sabi niyo sa akin, 3,000 lang naman yung inyong subscriber. Paano nyo naman ipa-vlog? Sino manonood? Guys, for your information, kung hindi ako nagkasakit ng COVID, siguro pwede kong sabihin na nasa mga 1 million na rin yung subscribers ko. But unfortunately, more than 1 year tayong na-stop ng pagbablog. And at this time, meron tayong 230,000 subscribers. Samantala yung iba, kung may 40, 50, talagang napakasaya na. And then, for your information, nasa more than 3 years na tayo na nagsusweldo sa YouTube natin. So, imagine niyo from 0, naabot ko ng 230,000 subscribers. And of course, nagkaroon na rin tayo ng silver play button nandyan sa likod. Yung nakataman nyo. So, guys, isa yun. And then, number 2, talagang yung pagra-rabbit, nung ako nagpapagawa ng building, nung ako namimili, sabi ng mga tao, ano niya yung rabbit? Ganun. Bakit niya binenta yung mga baboy niya sa rabbit? Para magbuo ng rabbit. Aanin naman niya, yung iba nga nakasarado na. Yung iba nga natigil sa pag-rabbit. Pero, pwede kong sabihin, ito na may taas akong pwedeng sabihin naman, I'm proud na isa ako sa nagpasikat ng rabbit, although hindi naman nga naging ganun. Pero, and then, doon sa population siguro, ewan ko na kung merong
dadami pa sa 6,000 to almost 7,000 heads yung farm ko. Pwede kong sabihin na isa sa pinakamalaki yung farm ko, baka naging pinakamalaki sa buong Pilipinas. Yun yung padalwa. Ang patatlo guys, nung nagsisimula tayo, nag-isip tayo ng negosyo, yung CCTV business natin, even yung uncle natin, sabi, nako, walang bibili ng CCTV nyo dahil ang mahal. Nako, wala ang mga Pinoy ganito. Pero after, let's say, almost 10 years, 9 yung office ng Advatec. Ang Advatec CCTV ang pinakamalaking CCTV provider and supplier sa Calabarzon. Hawak natin yung mga Toyota, yung Ford, Mazda, yung mga Camellia. Marami tayong company hinahawakan and awa ng Diyos, pinagtitiwalaan tayo at inire-refer tayo. Matagal na tayo sa ganitong negosyo. So, tatlo yung pwede kong proof na kahit anumang hirap, kahit walang naniniwala, sabi ko nga, just do it. Ginawa ko at napatunayan ko. Guys, hindi ako titigil na i-promote, ipakilala ang modern goat farming dito sa Pilipinas. Alam ko marami akong katulong, pero sa ngayon, yung mga nag-react sa atin, mga nasa mga 4 or 5% lang siguro yung nakakaunawa or yung may alam, yung may alam sa hybrid na kambing. Pag-uusapan natin later on yung mga presyo ng kambing. Pag-uusapan natin yung, dahil baka naman ang isip nyo ay, sabi nga na isa, sino magpapatay ng 50,000 na kambing? Hindi ko sinasabing patayin nyo yung 50,000 na kambing. Ang sinasabi ko, gagawin nating breeder. Kung babae, paanakin. Kung lalaki, magiging ganador. Then yung mga anak noon, ganun. Eh of course, meron tayong farm na kilala. 20 yung kanyang full blood na pangkatay. Kasi siyempre kung marami ka na talagang mga lalaki, ang babae, normally yan, pinapaanak. Ang lalaki, ginagawang ganador. Kung hindi naman pasado para maging ganador, kakatayin din. Ang kaibahan nga lang doon, yung 1 year yung pag-aalaga bago mapaabot ng 40 kilos, 5 months lang, or let's say 5 to 6 months lang. So, kikita ka ba doon? Of course, kikita. Hindi ko sinabing yung inyong 50,000 plus na kambing ay katayin. Ay, of course, ay, talaga napakamahal ang gahit yan. Huwag nyo munang lulungukin. Namnamin nyo muna bago lungukin. Pero, kidding aside, kung maunawaan nyo ang business side, ang business, ang totoong pagninegosyo, ang goat farming, bantayan nyo yung iba nating mga vlogs. Sa mga bago pa lang subscribers, salamat po. Sa mga bagong followers sa page natin, salamat din po. Andabayanan nyo. Alam ko namang panonoodin nyo yung mga video pa natin dahil siyempre, gusto nyo rin namang malaman. Alam ko na curious kayo. Aminin. Pero, yun lang guys. Mga kanegosyo, kasan sa kapamilya, kagoti, God bless po. Please subscribe, like, comment, and share. Please share. Palalakihin natin, payayabungin natin ang goat industry sa Pilipinas hanggang sa pagpumunta ka ng palengke. Lahat ng palengke ay may kambingan na. Ang mga tao, nag-aalaga na ng kambing. Napakagandang source of income. Yun ay kung maniniwala ka at yun ay kung open-minded tayo. God bless po mga kanegosyo. Kita-kits po tayo. Bye-bye po.